Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong evening news natin ngayon mga idol, no? Evening news. So ayan mga lods, update tayo. Malupit ang ating mga news ngayon. So update din tayo sa ating trade, no? So ang day natin ay hours to. Ang day natin talagang negative no? So ang hours natin medyo nakaka-recover na ba? So, pakita ko lang sa inyo yung trade natin kanina. So, tinamaan kasi yung aking nilagyan ko kasi ng umalis kasi ako. So, nilagyan ko siya ng stop loss. So, tinamaan yung stop loss ko kaninang unang trade ko. So, talo yun. Tapos, nag-short ako. Sumabay ako sa trend. Tapos, ang makulit, mga idol, nakalimutan ko na yung aking leverage pala sa short, mataas. Na 25x pala ako, nakasako na. Wala na, pasok na. Buti ka mo, bumagsak. kaya nanalo ako ng konti. Tapos ngayon, nakaposition tayo sa long naman, mga lodi, no? So ngayon, ang long natin, ayan, positive tayo ng $15. Ganun pa rin margin natin, $100 pa rin, mga idol. So, grabe. Nagulat ako Pagtingin ko, mali ako, hindi akala ko naka 15x lang din yung aking short. Naka pala, 25x. Hindi ko napansin. So, buti ka mo nag-drop. Pag nakita kong profit ako, kinuha ko na agad Talaga baka biglang matalo pa. Yan laki ng nun, yan laki ng kilos nun, mga idol pag ganun So, na-tiyempo, nakachamba tayo dun. Parang hindi sinasadyang panalo, mga idol. So ngayon, position ulit tayo ng long. So positive $13 na lang. Ayan, kanina nandito na yan So ang liquidation yan, mga idol, 2.76 mga loads, no? So sa tingin nyo ba pa-recover na? Sa tingin ko pa-recover na ngayong gabi o hanggang madaling araw. So lalagyan ko na lang to ng baka iangat ko na lang to dito banda, no, sa halos halos position mamaya bago ko matulog kasi ayokong iwan to ng ganito mga idol ayoko siyang iwan, matutulog ako tapos ganito na nakaiwan yung trade na malaki yung pwedeng matalo. So kung matutulog man ako, iangat ko siya dito banda, ayan dito, naka 1 hour pala ako, sorry. Dito ko siya iiwan. Ayan, dito. Ito yung magiging stop loss niya. If ever mamayang gabi. No? Pag matutulog na ako. Ayan, alas 10 na pala. Ayan. Iwan ko yan dyan. So, kung abutin man, okay lang. Mga lods. O, kaya naman, kapag tumas pa, depende kasi, pag bago ako matulog, umangat siya rito sa blue, i-take profit na lang ako, maglalak profit na lang ako banda dito. Ayan, depende mamaya mga idol kung anong mangyayari. O ngayon, medyo downtrend pababa siya ngayon, mga lods. Ayan, grabe. Naantok na mi. News na tayo. Kanina nakita natin ang camel. Sana bukas ng umaga hindi na natin siya makita. Alam niyo naman. So, ang Fear and Greed Index natin ngayon is 60. Pero galing kasi yan ng 70 last week, mga idol, no? So Lunes pa lang, nakarang linggo lang, nasa 70 yung grid niyan. Ngayon naging 60 na lang, so bumaba. No, it's either baka mag-neutral siya o magkaroon ng fear or tutuloy-tuloy tayo o makakabawi tayo at magkakaroon ulit ng grid, no? So ayan, sana nga magtuloy-tuloy na mag-grid na ulit, mga idol, no? Eto na nga, mga lodi, no? Over 100 million in long position were just liquidated in the past hours. This as Bitcoin falls below 116k and Ethereum to 4,300. Alam nyo, mga idol, ang BTC ngayon is nasa 115. Ayan kita nyo yan, mga lods. So nasa 115 tayo ngayon. Ang daming na liquidate dito, mga idol. Gravities to, mga lodi, no? So pero wala, ganun talaga ang market, mga lodi, no? Nagwe-wave talaga yan.
talagang volatile yan. So, ang mga may kinabang dyan, yung mga konting bear na talagang umaasa pa rin sila sa wave downtrend, no? Yun. Tapos, eto naman mga Lodi, Ethereum has over 3 billion in short waiting to get liquidated. If price breaks above 4,500, we could see a big squeeze and fireworks. Funny how one God candle can wreck it to many bears. So ayan na, once na umabot tayo ng 4-5, mga loads, no, medyo maraming maliliquidate na short. Ayan yan ha. Pero when Ethereum hits 2,800, all these bears will get liquidated. Malayo na yan. 2,800 mga idol, no? Kasi nasa ano na tayo eh. Kung tutusin, saan ba tayo? 4,000 na sa range, nagre-range na tayo sa 4,000 eh. O 4,200. So, if yan bumaba ng 2,800, nako, ang laki na nung negative nun mga idol. Sa tingin ko pwede namang mangyari, pero sa akin maliit yung chance. May chance pa rin naman. Kaya lang maliit yung chance na umabot tayo ng 2,800. Kasi kung mangyayari yan, grabe yung mga may liquidate dito, mga Lodi, no? Ayan. Tapos, Ethereum whale back. Ito na. So, dahil bumaba, Ethereum whale back at the casino with a 100 million long position. Mga Lodi, earlier today, a whale closed at 21,000 Ethereum long, 93.5 million at a 6.6 million loss and withdrew 9.6 million USDC. Hours later, he redeposit it and opened a new 23.373 Ethereum long, 100 million, naka 25x. Now he's up 1 million in unrealized profit. So naglong siya mga idol sa halagang 100 million, 25x. Grabe yun no? Una, natalo siya, tapos nagre-deposit siya ulit, tapos kinumpleto niya ng 100 million. Diba? Grabe mga idol, no? Nakalong na siya. Ibig sabihin, in-expect niya na magpapump. In-expect niya na magpapump na mga idol, no? Grabe yun 100 million long. Tapos eto naman. Yung mga naka-short. Sandali. Kasi dito mga Lodi. Basahin ko. Ang bagal ng Converge. Talaga siya. Nakaka-visit si Converge ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganun si Converge. Sino ba mga Converge dyan? Ba't ganito to? Tuwing mag-upload ako, laging mabagal. Short will now be liquidated, mga idol, no? So, yung mga naka-short daw, no? May liquidate na sila. Kasi sabi packet na daw eh. Kaya nga medyo nag-position na ako ng long eh. Umangat na ulit. Pag hindi ko tinitignan, umangat. Pag tinitignan ko, bumababa. Hindi ko na titignan. Nakakainis to XRP na to. Alam nyo ba ang gaano kadami ang na-liquidate na long sa XRP from the past 24 hours? $446 million, mga idol. Ayan ang na-liquidate sa XRP. Halos kalahating bilyon, mga Lodi, no? Kalahating bilyong dolyares, mga idol. Grabe, no? So, ito naman, balik tayo sa ating mga news na sa crypto. Interesting, Larry Pink has sold most of his BlackRock shares the past 4 years. Nako, ano ibig sabihin nito? Also, the senior managing director liquidated 50% of her holdings last month. Anong may epekto nito, mga idol, no? Larry Pink was just appointed head of... kasi nga, na siya eh. Siya na yung head ng World Economic Forum, yung binalita natin kanina. So, wala na ba siya sa BlackRock? Kaya ba binenta niya na, no? Halos lahat ng shares niya.
Nako, mukhang hindi na si Larry Pink ang magiging face ng BlackRock Tapos yung senior managing director niliquidate ng 50% of her holdings last month. So ibig sabihin babae yun. Kasi her holdings. Oh, nako. Ano kaya mangyayari ngayon? Abangan natin to mga lods. Wala pang malinaw dito check pa natin yan. Oh, balita sa FLAM. Sino may mga FLAM dyan? FLAM. Oh, pumping yung FLAM mga lods nagpump. No? Kita niyo no? Saan yan? FLAM is up to 17% in the past hour after being added. Ayun pala, dahil pala doon. Being added as a Binance holder airdrop. Alam nyo mga idol, yung FLAM lang ata ay nagpump ngayong araw Kasi alis lahat nag-drop di ba? So yung FLAM medyo nag-positive siya. Mga lods, dahil sa news ng FLAM and Binance sa Binance, no? So goods na goods yan sa mga may hold niyan. Dutch company wants a 1% of Bitcoin supply. Medyo malaki yan. AMDAX will list Bitcoin Treasury AMBTS in Amsterdam with the bold goal to purchase 1% of total Bitcoin supply. That's 120,000 BTC ang 1% daw po ng Bitcoin supply ngayon. No, kailangan mo mag-acquire ng 120,000 Bitcoin. Diba? So, ayan yung bilang niyan. Ethereum to enter a new era. Hong Kong expert says Ethereum is poised for fresh wave of application growth driven by adaptable standards and DeFi innovation. Could Ethereum become the backbone of funding for startups, entrepreneur, and artists in Hong Kong? Adoption to mga idol, no? Ethereum. No, sabi ko nga ngayong phase 1 or di ko alam kung nasa phase 1, phase 2 tayo, baka nasa gitna tayo. No, nandun tayo ngayon sa magbabalik-balik yan, bakbakan yung Bitcoin and Ethereum, palitan sila ng uptrend mga idol. And then once na magtagumpay si Ethereum, yun na yun. Pag nag-top out si Ethereum, punta na tayo sa alt season mga lodi. Alt season na tayo. 2 months. 2 months. Sorry po mga idol medyo inaantok na ako 2 months po, sa tingin ko alt season na. Michael Saylor strategy scoop another 430 BTC worth 49.5 million. Grabe no? Isipin nyo ang 1% ng total supply ng Bitcoin nasa 120,000 Bitcoin. Tignan nyo naman yung hawak ni Michael Saylor. 629. Halos 5x na. So, baka 5% na yung hawak nila o 6%. Mga idol, no? So, dahil nga medyo nag-drop ngayon, umiskop sila ng 430 BTC. Mga loads, no? Yung iba nagpapanic sell. Ayun ang pinakawag na wag nyo gagawin, mga idol, panic selling. Kapag bumababa ang market, mas magandang panic buying ang gagawin nyo. Kasi duguan, sabi nga nila, when blood on the street, yun na yun, bili kayo. Wag may blood on the street. Pero, ganun nga yung ginawa ni Michael Saylor. Dahil nga, nag-drop, umabot ng 115, bili ulit. No? Umiskop sila kahit 430 BTC. Grabe. Grabe si Michael Saylor, mga idol. Eto, medyo good news mga idol. Hedera founder drops a bombshell, warning on HBAR and XRP. Most coin will die. Only a few survive, and Hedera and Ripple are working together. This is huge for HBAR and XRP holders mga idol. Pero ang napapansin ko ngayon mga lodi, sa tingin ko lang ang tagal ko na naghihintay. Simula nung nag-announce yung SEC, mga lodi, tungkol dun sa case no, ng Ripple versus SEC. Maraming nagtatanong kung nag-aalala ka ba dahil hindi man lang nagpo-post si Brad Garlinghouse kahit ano. Tama si Brad.
Hindi man lang siya nagpo-post. Ang huling post niya ay August 7 pa. Mga idol, halos 1 week mahigit na. Kilala nyo naman si Brad Garlinghouse, laging nagpo-post yan kung ano-ano yung may news, pinopost niya lagi. Pero ngayon, isipin nyo, may good news na lumabas, pero wala siyang post kahit ano. So, may nagtatanong, nag-aalala ka ba? Ako hindi ako nag-aalala, iba yung sa akin, iba yung parang feeling ko Nai-intriga ako, hindi ako nag-aalala. Magkaiba yun. Parang nai-intriga ako kasi, syempre, isipin mo, hindi nga siya nagpo-post, no? Sabi nga nila, they're cooking something in the background. Naniniwala ba kayo doon, mga idol? Na baka may mga niluluto sila sa background kasi wala Di ba? Wala silang balita, wala siyang balita. Insight. Ito bago lang to, 46 seconds. XRP slips below $3 after rejection at 340 resistance, no? Umangat siya ng 340, nauntog doon, bumaba. No? So, BlackRock confirmed it has no plans at this time for spot XRP ETF. So, alam na natin 'yan, no? Sinasabi nila na wala kaming balak ngayon mag-apply ng spot ETF, pero may mga ebidensya na bumibili sila ng XRP in the background, no? Hindi nga sila mag-apply pero bili sila ng bili. Paano kung ngayon sinasabi nila wala silang plan, biglaan lang sabihin na lang one day na okay, mag-apply na kami. Pong, di ba? Kasi nga nakabili na sila ng maraming XRP. Ganun. Momentum is fading. So bakit daw ayun yung naging reason kung ba't nagpe-fade yung momentum ng XRP, kasi hindi na nga daw bibili yung BlackRock. Momentum is fading with price now testing key support at $3. A breakdown could open the way to 2.6. Nako, liquidated tayo dyan pag umabot sa 2.6 yan, mga loads, no? Bagal lang converge, nakaka-bad trip. Ngayon 2.9, no? Kasi ang position natin 2.94 2.982, no? So medyo positive pa tayo ng $17, $18 na. Ayan, no? Kasi nag-up siya. Sana ito na yung bottom ngayong araw. Kahit ngayong linggo lang, mga idol, no? Kahit ngayong linggo lang to, pwede na maging bottom to ngayong linggo. Kasi 2 days to 2 days bumaba yung market mga idol 'Di ba? Pansin nyo? Ang drop naman, mas maganda siyang day lang Ano to? August 13. So nag-umpisa pala tayo nag-drop, mga idol, kasi naka-recover pa tayo ng August 12 Nag-drop tayo ng August 8. Yan. Pagdating ng August 11, birthday ni boss, naka-recover pa tayo. Tapos pagdating ng August 14, ayun na, drop na tayo. August 14, August 15, 16, 17, 18. Halos ano tayo, mga lodi, 5 days tayong pa-downtrend, mga lods, no? So enough na ba yan? Enough na ba yung downtrend na yan? Para maka-recover na tayo paakyat? Parang ganito lang yan, no? 1, 2, 3, 4, 5. Ito kasi 6 days bago naka-up Diba? Ito naman 1, 2, 3, 4. 4 days naman to. So ngayon nasa 5 days tayo para maka-recover, mga idol, no? So okay na yan sa akin, okay to, kasi once na maka-recover to, panalo yung trade natin. Diba? Sana nga, ayun na, no? Para makapag-profit man lang tayo kahit mga 20k. Para pambudega natin, na sa Friday o sa Saturday. Ayan, sana hindi tamaan yung ating liquidation price. So ayan, so check muna natin ang inyong mga comment, mga idol. Anong oras na ba? Ayan, check natin yung mga comment. Wait. Refresh.
Ayan. Si Spectres, mga pabigat lang mga tupad na yan, trabahong tamad kurakot, sabi. Sierra John Villanueva, shoutout sa'yo, Bodega Time and Trade na din. Nakabili ulit ako ng 110 pieces ng XRP. Now holding 2,000 XRP. Wow, idol, solid din. 0.5 ko nabili XRP ko, pero nagbobodega pa din 3,000 XRP. Goal ko maipon. Ayan, grabe si idol ko. Good luck and congrats sa'yo, idol. Si Mapo, ayan, meron siyang coins na pinopromote. Si Andrew Salvelion, hindi na nila tinutupad ang mga responsibilidad nila. Sparta, shoutout sa'yo. Oo nga, lumabas eh. Boy Hustler, nako, isa ka din pala sa mga nauto ng XRP. Uy, ayun, meron tayong dito, idol. Papalitan daw ng XRP sweep? Question mark pa siya. Pero dapat maging 10k per XRP muna bago gamitin. Bahala kayo dyan. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Naniwala ka naman agad. Ako nga, hindi ako naniniwala na magti-10k yung XRP eh. Magti-10k yan, pero hindi ngayong cycle. Oh, di ba? Ganun yun. Si Master Pitts, ayan, from XRP to XRIP. Oh, ayan. From XRP to XRIP. Shake ko lang TV. Nagbomba ako loads, pinalayo ko liquidation, muntik na mahit. Oh, ayan. Bodega kung may pambili. Ayan, si Cruzac. Oo nga eh. Wala eh. Kaya ako nagtitrade muna ako ng konti para may pambili. Pag natalo, iyak, camel. Hindi naman nakakaba ng online gambling kasi yung ban is illegal gambling lang. Yung nangyari sa GCash and Maya is because naging napaka-accessible ng sugal kasi nakalink sa financial app nila mismo. Kaya pinapatanggal ang link. O, ayan, sabi ni Capish Froman. O, ayan. Good mindset wisdom. Lods, ano nangyari? Ayoko na maniwala sa mga hype patungkol sa XRP. Ipapamigay ko na XRP ko after 5-10 years. Balik na lang ako. Okay, sige. Good luck sa'yo, idol. Pamigay mo na yan. Okay naman ginawa ni Nadia, boss, para malaman na sino talaga ang mga adik na politiko. Parang napaganda pa nga eh. No? Mayaman yung mga yan dahil mga kurakot yan eh. Pinambili nila ng drugs pera ng taong bayan. Kawawa naman tayong mahihirap, pinapatay samantalang sila o only droga. Nako, mahirap na usapan yan. Si Gaming PH, idol, shoutout sa'yo. John Lloyd Castillo, idol, paano mo ma-add ang pera sa ongoing trade mo? For example, malapit na ma-stop loss. Tapos may extra pera ka pa. Pera ka. Gusto mo dagdagan ng pera yung trade mo. Paano? Paturo naman, watching from Japan. Kapag ganoon, idol, depende kasi yan kung nakakross ka ba o isolated eh. Ayan, pwede ka mag-cross. Pag mag-cross ka, kakainin din yun. Kunyari, di ba, tulad nito. Naka-isolated kasi ako. So, kung ano yung nilagay ko, which is, kano ba yung nilagay ko? 100, kasi may tira pa yan eh. Naging 98 na lang. Ayun yung maubos niya ngayon. Ang sinasabi mo, dadagdagan mo to, papatungan mo to, no? Maglulong ka ulit. Ganun lang yun. Kasi kapag naglong ka, papatong lang siya. Gagalaw ngayon yung margin mo, gagalaw ngayon yung liquidation mo, mag-iiba. Ganun, no? Pero mas maganda, idol, pag-aralan mo yung kasi pag natin eh. Yung isolated tsaka cross. Yung cross, maganda rin to pag alam mong gamitin. No, yung cross na yan. Kaya lang hindi kasi ako magaling gumamit niyan eh. Pero yung iba, sila Boss Robo gumagamit niyan dati, ewan ko lang Pero may yung mga veterans halos naka-cross sila eh. Ako hindi, isolated lang ako. Kung ano nilagay ko, yun na yun. Mga lodi. No? Pero pag kunyari naglong ka ulit, papatong kasi yun eh pag naglong ka, idol. Ganun yung mangyayari.
So, kung ang dating liquidation mo nandito, tapos pag mali-liquidate ka na, sabay nagpatong ka ulit ng trade, atras yun. Ayun ang pagkakaalam ko Hindi ko kasi ginagawa yun eh. Ayun lang sa tingin ko mangyayari. Ready na ako pag bodega ng 50 XRP. Solid bodega lang ng bodega hanggat mura pa. Ayan, sabi ni Albert. Meowsy, okay lang mag-crash si Bitcoin at mawala sila ng gana sa crypto. Baka yun na ang sign para lumipad si XRP. Alam nyo, kasi hindi naman lahat gusto yung XRP. Nakikita nyo naman, di ba? So, mas maganda na ang umangat o wag naman sana bumagsak din lahat, no? Kasi sabi ko nga, papangit yung maging impression nila sa crypto pagka ganun. Diba? Mawawala yung ibang gusto mag-invest, mawawala ng gana. Si IC, pwede na din siguro crypto bayad sa Thailand pag pwede. Papaganon ka ba, IC? Mapabago ka ng pagkatao. May interest in live bodega lang talaga maganda gawin, Lord. Syempre, pag mayroon kang pambodega, yan, maganda talaga yan. Sayang pera ng taong bayan sa kalakhat paran na yan. Hindi na basa to, idol Puro pansin ko dito pumaldo sa short. Sabi ko na nakita ko full blood moon sa FB plus bearish flag si BTC. Ayun, tumama nga. Konti lang damage natin. Goods pa din. Sabi ni Yornero. Nakakatawa yung camel, idol. Hingal na hingal. Parang ramdam yung sakit. Ayun talaga yun Matindi yung camel na yun Si Mel, shoutout. Junel Nael. At sino ba to? Lewil Clarion. Ayan. Paano babasahin yan? Iliu Clarion. Junel Nain, Maria Caterina Rosita. Ang galing talaga ng gobyerno. Kunyari, galit sa online gambling. Tatanggalin daw sa e-wallet mga sugal. Hindi naman tinanggal. Joke lang pala. Talaga ba? Hindi ba tinanggal? Alam ko, di ba, hindi pa, final na ba? Wala pa atang final mga lods Leila Tiu. Konting basura. Ano to? Tumukon nila. Sahod na. Ayan. Lisa Leonson, grabe Yakulods, mababa lahat. Basta meron kang strategy o plan, alam mo na yan, idol. Lisa Leonson, no? Lagi kang nanonood dito. Nagpakita rin naman ng camel. Ganyan pakiramdam ko ngayon sa ginawa ni Axis sa reward nila. Top 2K na lang meron i-exist reward. Hanggang 5K to 10K na lang inabot ko. Uy, grabe si idol. Buti nga ikaw Ako nga wala na akong inaasahan dyan Nag-aaral na lang ako tawag dito, bounty board. Tupad more like tukmol. Ayan. Kaya kapag umulan ng malakas, baha agad kasi yung basura na dapat nilinisin lang, andun pa rin. Yung crypto exchange na naban agad, pero yung online gambling, dami pa sinasabi, hindi na lang total ban agad. O nga, yung crypto exchange, wala man lang pasabi. Sabi nga nung iba, paano yung mga newbie, bigla na lang nila hindi ma-access yung crypto exchange nila. Kasi biglang binan. Hindi katulad ng Binance na nagkaroon pa sila ng months bago iban yung Binance. Pero yung mga foreign exchange nung nakaraan, di ba? Isang bitawan lang, ban agad. Sa ano lang naman, sa browser lang naman. Ban agad. Pero yung online gambling, dami pa. Lutang yung editor, tali yata sa Bitpinas. Ang kulit Lagi nangyayari yun sa Bitpinas. May ilang beses ko na nakita na ganun yun na nagkakamali ng caption, iba yung thumbnail nila sa caption nila. Si Uncle Mar, shoutout sa'yo. Si Debag Darrell Yans. Sana buong linggo ganito para makaabot pa sa sahod at makabili. Ayan, sabi niya, idol. Si Ferdinand, this year. Good morning, good evening si idol. Romeo Jr. Villanueva, tupad sa mga umaga, tupada sa hapon. ayos ang pasweldo ng gobyerno, kinukonsinti ako
Ako talaga mga idol, tutol ako sa ganyan. Marami magagalit siguro sa akin. Pero yung ayuda, tutol ako dun mga lods. Kasi bukod sa hindi naman nabibigyan lahat yung mga karapat dapat, bagay, mga malalakas lang sa mga kamag-anak ng mga barangay yung laging meron. Yung iba naman hindi nabibigyan lahat. Hindi ko sinasabing madami. May mga hindi kasi talaga nabibigyan na karapat dapat, di ba? Mas maganda kung trabaho na lang iniaalok nila, hindi ayuda, no? Kasi nagagamit yung pera din sa sa hindi maganda, mga idol. Tsaka yung ayuda na uso lang yun ng pandemic. Wala naman ng pandemic, ba't kailangan pa ng ayuda, di ba? Nag-position din ako 2.98 naman, sana mag-profit. Ayan. Naku boss, nationwide ang kalokohan ng tupad na yan. Sabi ni Trader 1. Kasi yung mismong coordinator ang nagbibigay ng clue. Paano discard? Grabe, no? Isipin nyo. Tayo na, sasahuran ka na, hindi mo pagagawin yung trabaho mo. Ang hirap, yung iba nga gustong pumasok sa tupad, willing maglinis, di nakakapasok Kasi pili lang yung yung mga isasali. Grabe talaga sa Pilipinas. Alam ng mga coordinator na hindi naman talaga nagtatrabaho ng maayos sa mga membro ng tupad. Isipin nyo, alam na nila pero goods pa rin, no? Boss, aabot pa yata ng 2.7. Ganda na yata magabang ng position dyan. Pwede ka naman magabang, idol, no? Kaya lang kasi baka, hindi, sa bagay, pwede namang umabot talaga yan, idol, no? Kaya lang ako, siguro mainipin lang ako. Kaya pinosisyon ako na sa 2.9. 2.7, ang layo pa nun, idol, no? Nabandan dito pa yun. Pero pwede naman, pag inaabot yung 2.7, sakto yung 2.76, ano yung sinabi mo? 2.72. Ang layo na yan Dito na banda yan mga lodi. Pag umabot pa yan dyan, wala na, liquidated na tayo. Sa ngayon, ano pa lang tayo, hindi pa. May profit tayo ng $21. So, 1-2. May 1-2 pa tayo. Tingnan natin kung kukuha pa yan. Buy na dip na, Lodi, watch dip lang ako, walang pambay. Ako rin, walang pambay. Pang trade lang tayo muna, maliitan lang. Jemar de la Cruz. Ganun, pares kayo 2.72, pares siguro kayo ng pinanood. Sino pinanood nyo? May instant replay sa tupad. Sabi ni Gabio. Jeffrey Tan, sablay talaga nangyari sa Senate. Nakahanap na naman ng butas si Tito Wambol para di ma-illegal ang medical use ng cannabis. Maganda pa naman sana ang panukala ni Idol Robin. Oo nga alam nyo yung cannabis, kung gagamitin siya sa medicine, maganda yun. Talagang yun, good sa akin yun. Pero yung gagamitin mo para libangan, yung kumbaga, weeds ka ng weeds, medyo hindi masyado maganda yun. Pero bogsa ka ron. Kasi pag bogsa ka, mga lord, di ka makapagtrabaho ng maayos. Di ba? Pwede ka namang bumomba kapag yung pahinga mo, di ba? Yung patulog ka na, ganun. Kaya mas maganda lang sa akin, kahit unahin na muna nila yun, medical cannabis, gamitin nila sa medicine, lalo na yung cannabis oil, napakaganda nun, lalo na sa may mga masakit. No, yung meron akong pinost dati sa Facebook, yung talagang siya, ang likot ng katawan niya, yung epileptic siya na tapos hindi pa nga cannabis oil yun nag-weeds lang siya siguro mga 3 hits lang biglang normal na siya kausapin, normal na yung katawan niya, hindi na nagtitik. Alam niyo yung nagtitik, yung bang pumipiglas-piglas yung katawan niya, hindi niya makontrol, di ba? Oo nga, kung may video ko rito, ina-action ko pa, gumagano-gano yung katawan ko. Ganun, nagtitik siya, kaya lang nung nahumit siya ng 3 hits lang, yun, ayos na siya, na-interview na siya. Ayun daw yung pangtanggal niya ng ng ganun, mga lodi. Talagang ibig sabihin, talagang solid, effective talaga yan, mga lodi. Juna Bendaño, always shoutout dyan. Carlos Villanueva. Hindi ako hindi mga lodi.
Mabilisan lang kasi yung trade yun. Hindi ako sanay ng ganun eh. Kung tatamaan yung lock profit ko, stop loss ko, yung liquidation ko, yun na yun. Kasi hindi naman ako po-position doon ng hindi talaga ako masyadong sigurado eh. Tulad ng position ko ngayon, 'di ba? Sumablay pa nga, hindi pa nga bottom na bottom eh. Dito ako nag-position yan nung pababa. So sabi ko, ano na to? Sinukat ko kasi yung kalahati niyan eh. Tanga pa, dapat na ako naka 1 hour ako. Ayan. Na? So, nung sinukat ko yung dito ko ba sinukat yun? Nakalimutan ko na kanina. Hindi ata dyan. Dito ba? Ay, sorry. Hindi ko alam kung sa 1 hour o sa 1 day o sa 15 minutes ko sinukat yun. Basta may hap yun eh. Kalimutan ko na eh. Basta dito ako pumosisyon yan. Itong blue na to, paglampas dyan, sabi ko, mag-aabang ako eh. So, nabasag siya. Hinintay ko pa, matagal. Sabi ko, wag ka muna. Wait lang. Nanonood ako nun kanina eh. Nanonood ako ng One Piece. Tapos, pisikap kong manood ng 1 episode isang araw. Yun yung part na kanina nakita ko nag-drop. Sabi ko, oh my God, hanapin ko. So, ginawa ko, 1 minute ko kasi dito medyo matagal eh, matagal diyan eh. 1 minute ko siya. Ayan, kita ko ngayon to. Bumagsak. Sabi ko dito na to, pwede na to. Pagka position ko nga umangat agad eh. Tapos biglang bumagsak na. Pero hindi ko na to nakita kasi may ginagawa na ako niyan eh. Nakita ko naka-recover na. Sabi ko yun na, naka-recover na. Tapos umangat na. Boom. Sabi ko medyo munti ko na matsyempohan yung bottom. Diba? So, gano'n. Kung ngayon, mali ako dito, hindi na ako para magdagdag pa ng something, gano'n. Lalagyan ko na lang siya ng stop loss dyan, no? Kaya yung liquidation ko na medyo malayo naman nandito na yan, no? Pag inaabot, yun na yun. Pero yung DDCA ako sa trade, hindi. Pwedeng, kasi pag ganyan, ini-stop loss ko na lang. So, magti-trade na lang ako ng panibago. Ganun na lang yung ginagawa ko. Pete Pelizardo, shoutout sa iyo, idol. Si Ibo Fabian. Lodi, hindi kaya bawat bansa magkaroon ng kanya-kanyang stablecoin? Susunod na yan. Pag lahat na meron, magkakaroon. Yung Pilipinas meron naman tayo, di ba? Yung PHPC ba yun? PHPC? O PHPH? Tama, PHPC. Alam mo kasi sinabi ko pa nga dati yung Philippine Corrup eh. Yung si Don, ginawa akong corrupt eh. Di ba? Naalala ko. So, medyo matagal din sa atin yung stablecoin natin. Meron nga nun sa Ronin Network eh. Alam ko Alam ko meron nun sa Ronin eh. Kaya lang, ilalagin ko pa eh. So, huwag na. Mabukas na lang. Alam ko meron nun doon. Si Disley Milarnier shoutout sa'yo. Ash Neil, kaya dapat mawala na yung tupad akap ng mga yan. Imbis na pang matagalang trabaho bigay dyan, napupunta ang tax ng lumalaban ng patas. So nga, yung mga nagtatrabaho na tinataksan, yung mga tax nila binibigay dun sa mga ayaw magtrabaho. Tumatanggap ng ayuda. Ang galing ng cycle eh, no? 23 Yakinuki. 2.8 liquidation ko. Pag tinamaan position ulit, makachamba lang ng bottom. Si Idol din, humahanap ng bottom si Idol Parang si Jeblo Baka magkatotoo yan, Lods, na magka-problema si Tether at Bitcoin. Sabi nga ni Brad, maraming coin mawawala. Sangayon ako doon, pero sa tingin ko hindi yun Bitcoin. Hindi Bitcoin, hindi Ethereum. Hindi yung may mga utility na coins. Maraming mawawalang coins. Ang sa tingin ko dyan, yung mga shitcoin, mga meme coins na wala namang talagang sa hype lang umaasa. Ayun yung mga sa tingin ko. Tsaka yung mga may kaso, yung mga ganun na mga coins. Maraming ganun eh. Ayun yung mga mawawala. Pero yung mga solid na coins, nako mukhang I don't know pero mahirap mawala yun eh. Tsaka yung mga coins na mga crypto exchange, halimbawa yung Binance, ay imposible yan. Imposibleng mawala yan.
BGB, hanggat buhay yung BitGet, BGB, meron yan. Di ba? Kotek Boss Jeb, kung kailan ako nag-leverage saka bumagsak, kala ko babagsak nung nakaraang araw. May babagsak pa pala, Camel Boys talaga. Malala na ko, mga nadala si Idol Neil Area. Dirt Diver, binitawan ko na XLM ko, saka XRP, holding na lang tayo ng Chainlink. Uy, isa ka sa nabiktima ng Chainlink ha. May papanood ako sa'yo. Ito. Hindi ko na sana in-news to kasi makulit to si Kalbo eh. Ano ang pangalan nito? King, ano yun eh? King ina. Ito si King Balex. Panoorin natin to. Idol. Hindi yan ha. Na ano ka ng Chainlink, no? Saan yung video niya kanina? Ito. You know, I gotta tell it straight to the link tards, cause you know. Tawag niya sa link ng community. Tawag niya sa link ng mga ka-community ng link tards. Understand the concept of how this goes, and you know, with XRP, because it's fucking retarded. So I'm just gonna show it to you. These idiots sit here and think that, you'll make more money buying Link at $20 instead of buying XRP at $2.93. Okay? So I'll give you an example for the Link tards, right? You're telling me that if I take $500, okay? If I take $500, right? And I buy Link right now at what is it, $23? I'll get like what? What would I get? Like fucking 19 tokens? I'll get like 19 tokens if I take $500 and buy Link right now at the current price right now. 19 tokens. Now compare that, okay, Donkey Boy? Compare that to taking the $500 and buying XRP at $2.93. You'll get around 163 tokens of XRP. If Link goes to $100 from the $500 that you put into Link, okay, you would get back basically $1,900 from the price that it's at, right? You would get back $1,900 if it goes from 20 to 100 and you got 19 shares of Link with the $500 that you put in. Now, if XRP goes to $35, less than $100, you fucking donkey. If XRP even goes just less than $100 and just goes to $35, with that $500 that you put into XRP at $2.93 and you got that 163, 165 shares, you would make over $5,000 fucking dollars compared to the $1,900 you would make with putting that same $500 into Link. So compare you investing $500 into XRP, right, at $2.93 and you get 163 tokens. And that same $500, you take that and you buy Link at Oh, yun na yun, nagets nyo na. Nagets nyo na mga idol, di ba? Kumbaga, mas malaki yung mapaprofit mo kung sa XRP mo ilalagay yung $500 mo kaysa doon sa Chainlink. So, si Dirt Diver, isa ka link tard? O, ayan, siya nagsabi, hindi ako mga Lodi, no? Pero okay, ano mo yan kalayaan mo yan, no? At hindi ko naman sinasabing bumili kayo ng kahit anong coins, no? XRP, hindi ko sinasabing bumili nun. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng mga coins na kahit ano. Mga Lodi, no? Do your own research. I'm not a financial advisor. So, ayun lang. Sinabi ko lang kasi nabasa ko to. Pero, nakanapad ko kasi itong sinasabi nito ni King Balex mga Lods So, hindi ko na nga sinama sana sa news yun kasi baka sabihin, galit ako sa Chainlink Pero nabasa ko yung sinabi mo, kaya pinanood ko na. Pinanood na natin. Si MG Gaming, shoutout sa iyo, Pilhabis. Ayan. Skylab, sa mobile browser naka-access sa mga foreign exchange bukod sa app. Ayan. Buti na lang nakita ko yung trend reversal. Ayan. Laging panalo yan si Idol MJ. Michael Strada, shoutout sa iyo, long lasting 2.9, meron ako pang 2.7. Ayan, may pangabang pa si Idol. Diba? Ginaya kita sa iyo, Lodi, nakapasok 2.9. Double or nothing ako. Nako, si Idol. Alam nyo kaya ayoko na magpakita ng ganito Mga idol,
pag ako nagpapakita ng trade ko to, kumbaga ano to, hindi ko sinasabing gayahin nyo yung trade na to. Kaya nga pag pinapansin nyo, pag pinapakita ko, nakaposition na ako. Kasi ayoko nung magpo-position pa lang kasi baka mamaya sabayan nyo, matalo. Kaya ang ginagawa ko, pag mag-upload ako, nakaposition na ako para hindi nyo na ako magaya. Tapos, halos 1 oras pang delay yan kasi upload ko pa yung video. 'Di ba? So, pero kung bumabalik-balik man doon, hindi ko na kasi ano yun, makokontrol yun kasi mamaya bumalik doon sa position ko ulit pagkapanood nyo. So, wag nyong mga lodi. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako magaling eh. Mga lodi, sanang hula lysis lang tayo. Sabi nga ni Boss Robo eh. Chumachamba-chamba lang tayo. Kaya, tsaka nung kapag tapos ng video, minsan may ginagawa ako na wala na sa video. Tulad nung ginawa ko kanina, umalis kasi ako kaya nilagyan ko ng stop loss. Tapos tinamaan. Tapos nakita ko ang ganda ng trend pababa. Nag-short ako. Nung pagka-short ko, yun nga, nagkamali ako. Naka 25x pala yung leverage ko. Buti nga mo, bumaba. Tapos sininto ko na agad nung nag-profit. Kaya nga kanina, 51 lang to. Di ba? 51 ba? 56. Di ko alam. Nakalimutan ko na. So, basta nag-profit na nakita ko, yun na. Tapos nagabang na ulit ako ng long position. Ayun na yun. Hindi nyo nakita yun kasi iba yung ginawa ko. So, huwag kayong umaasa dun sa mga nakikita nyo sa akin, mga lod ha. Kung gusto nyo tumingin ng mga trade na ganyan, dun na nga kay Boss KGX siya, kay Boss Robo. Ayan, sila yung mga magagaling dyan. Not me. Kaya pag sinasabing ginagaya nyo ako, kinakabahan ako sa inyo. Kasi ba't nyo ako ginagaya? Hindi naman ako magaling. Wala nga tayong tira eh. Naghihingalo na naman, sabi ni Greyhound. Ayan. Aiden Thomas Grafia, bumaba na Ethereum funds, slowly going to altcoins. May pullback, yes, pero mostly pataas, special pag natapos ng series ng drop ng ETH. So hold lang, sabi ni Idol, no? So hindi yan ganun kabilis, Idol, ha? Ano yan, inaabot ng mga months din yan, linggo. Hindi lang araw yung alt season, tsaka yung yung pagbagsak ng mga ganyan. Long lasting, shoutout sa'yo. Sinel, Wino Campo, ewan ko ba ang mga bata sa Pinas, paurong talaga, tupad kaya daming umaasa. Oo nga eh. Erwin, kuya pwede po magsugal through blockchain. Yung kay Xword po, kaso di ko Oo nga, wag na natin subukan yung mga ganyan, Idol. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Si Yeng Kape, ikaw talaga, Lods, kaya na sana, alam mo naman yan, pump and dump. Kung wala niyan, hindi na market yan. Walang na. Oo nga, Idol, alam mo ba kung anong problema ko everyday? Ang problema ko everyday is kung anong itatitle ko sa video ko. Yan. Kaya pag nakita mo yung mga title ko, okay lang yun, huwag mo nang pansinin yun. Panoorin mo na lang yung mga update at balita natin sa crypto. Okay? Not financial advice, 60% XLM, 40% XRP. Yan, sabi niya. Spectres. Ayan, easy to pad daw. Si Ferdinand, ayan, shoutout sa iyo. Si Bibo. Nako, mukhang minalas ata si Bibo. Hindi. Kinuha yung liquidation. Nga, kasi bumaba hanggang 115 eh. Si D-Hive, shoutout. Lani Vargas, agree ako sa suggestion mo, Lodi Re. The online gaming. Daming sinirang pamilya niyan. Opo, marami po talaga. Napanood niyo yung No More Bet sa Ay, No More Bet ba yun? Tama, sa may Netflix. Maganda rin yun, mga idol, yung susugal. Ayan, itong palabas na to. Sa Netflix meron yan. Ang ganda ng palabas na yan tungkol sa sugal, mga idol. Sa Pogo yan eh, Pogo. Ang ganda niyan. Marami kayong matututunan dyan na hindi na kayo magsusugal. Joseph Berdin, shoutout sa iyo, idol. Eto, basahin natin si Miri Ak, no? Basura na ang XRP matapos ang SEC sangkatutak na ETF. Sandamakmak na bangko ang gagamit, wala pa din, walang kwenta XRP. Walang kwenta. Ano to? Pipinito, Boss Jeblo. Anong pipinito? SS na. Ayan.
Hindi na. Pwede naman, sige, assist natin to. Kasi kapag ganito, ayun, makita mo naman yung profile niya, Bitcoin. Di ba? So, alam na natin yan na Bitcoin Max ito. Mga idol, no? Ayan, no? Bitcoin yung ano nyo. So, talaga masasaktan yan sa mga ano natin, mga lodi. Although, hindi naman natin naaway yung mga Bitcoin Maxi, sila yung mga nangaaway na XRP. Ganun yung kaibahan ng XRP Army sa Bitcoin Maxi. Sila, kahol ng aaway. Tayo, hindi naman eh. Ako, hindi, at least ako, no? At least ako, hindi. Kasi, sinasabi ko talaga na gusto ko yung Bitcoin. Pag ako nagkaroon ng bear market ulit, bibili ako ng Bitcoin. So, pero hindi ako magiging ganito na umiiyak. Ba? Pero sige, SS natin ito. Para ano, mamaya SS ko yan. Para mabanggit na, ma-shoutout natin siya pag ano na, no? Si Quantum Epic, shoutout sa'yo. Mary Jane, shoutout sa'yo. Si Hero's Journey. Masaya ang mga bearish trader. Oo nga po eh. Oo nga, narinig mo na naman, Jerome. Ako din eh. Minsan, mixed emotion ako pag naririnig ko yung boses ng camel eh. It's either magbubudega tayo ng maganda o nadurog tayo ng maganda. King Sheng, shoutout sa'yo. Si Ron Villalosa. Yan, si Kevin Alopio, shoutout sa'yo. Oo nga eh. Ano yan ha? Unli pop sa CR. Bumomba dun, na amoy. Oo, yan. Si King Sheng, no? Shoutout sa'yo, Kevin Alopio. Si King Sheng ang ating champion. Mga lodi, siya yung nauna si Madam. O si Idol, King Sheng. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Maraming salamat sa inyo. So, sana enjoy niyo yung news natin ngayong araw. Ngayong ating evening news. No, ayun yung ating evening news. No, bukas ulit ng umaga, update ulit tayo mga idol. Hanap ulit tayo ng mga news sa market natin. Anong mangyayari sa ating mga coins. Oy, biglang nag-green. Nag-green po tayo sa hours. No, so makaka-recover na ba tayo ngayon hanggang bukas na madaling araw? O pagising nyo, tinamaan na lahat ng stop loss natin. So, ayan yan. Kita-kits tayo bukas ng umaga mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol.